Sabi po dyan, Jesus give us hope, sabi niya. Kung may inaasahan ka sa ating Panginoong Hesus, sabi ng Lord, Jesus give us hope. Malaki ang pag-asa na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung nagbibigay sa atin ng ano po, binigyan ka ng tunay na pag-asa ng ating Panginoong Hesus, binigyan ka ng tunay na kalakasan ng ating Panginoong Hesus. Yan yung dahilan kung bakit sabi ng Lord, Jesus give us hope. Yung time na siya ipinako sa krus, yun yung time na malaki ang pag-asa na ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, binigyan ka ba ng pag-asa ng Diyos? Binigyan ka ba ng pag-asa ng Diyos? Ano sabi po? Amen! Meron po bang malaking pag-asa na binigay ang ating Panginoong Hesus sa buhay mga kapatid? Amen? Amen? Yan. Mas lalo pa po natin halukhayin po yan kung bakit ba muling nabuhay si Kristo para sa atin. Amen po? Kumbaga yung pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus, may dahilan po yan. Naniniwala po ba kayo, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay may dahilan niyang para sa iyo kapatid. May dahilan sa aking buhay, may dahilan sa iyo sa iyong buhay, may dahilan lahat sa ating buhay. Amen? Amen! Amen po? Amen. Kasi alam niyo po, ang pagkabuhay po ni Kristo ay hindi lamang kwento. Amen? Amen. Hindi lamang narinig mo lang yan sa katabi mo, hindi lamang narinig mo yan sa kapitbahay mo, kasi meron dahilan kung bakit nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Jesus is the reason for our hope. May dahilan kung bakit nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Pakibasa nga po ng malakas. Jesus is the reason for our hope. May dahilan kung bakit nabuhay si Jesus. Amen? Kaya salamat sa ating Panginoong Jesus kasi nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen! Sabihin mo sa iyong sarili at sipisigaw mo sa ating Panginoong Jesus, salamat Jesus dahil nagkaroon ako ng pag-asa. Salamat, Jesus, dahil nagkaroon ako ng pag-asa. Yung pag-asa, salamat Jesus dahil sa iyo nagkaroon ako ng pag-asa. Pag-asa na nalamlay. Amen? Yan. May dahilan kung bakit muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Bakit? May pag-asa tayo. Amen? Amen? Kasi sa totoo lang sa buhay po kasi natin. Sa totoo lang po, ang buhay ko, ang buhay mo, o ang buhay po natin lahat, supposed to be po talaga papunta po sa walang hanggang parusa. Amen? Amen! Kaya kung bakit may reason, kung bakit nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus, kasi supposed to be naman po talaga yung buhay ko, yung buhay mo, yung buhay nating lahat, papunta po yan sa walang hanggang kaparusahan, saan po? Sa impyerno. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, impyerno. Impyerno. Yan po ang dahilan kung bakit muling nabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang buhay po natin papunta sa walang hanggang kaparusahan pagdating sa impyerno. Dahil ayaw ng Diyos sa maimpyerno tayo, kaya ang sabi ng Lord, Jesus is the reason for our hope. May pag-asa tayo. May dahilan kung bakit nabuhay si Kristo dahil ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Amen po? Amen? Kaya sabi mo rin sa iyong katabi, impyerno. Impyerno. Ano po sabi? Impyerno. Impyerno. Yan. Sige po. Pero alam niyo po, salamat sa ating Panginoong Hesus kasi meron Diyos na nagpapako sa krus para tayo ay maligtas. Amen? Amen? Para tubusin tayo doon sa kasalanan. Salamat kay Jesus na nagpapako sa krus dahil para tayo ay matubos sa kasalanan. Amen? Matubos sa kasamaan, anumang bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Yan ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Hindi po Holy Week ka. Gusto ko lang po alalahanin yung bagay na kung anong dahilan, bakit muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Yun po yung sa mga bagay na gusto ng Lord na tubusin po tayo sa mga kasamaan na ating ginagawa. Amen? Para magkaroon daw po tayo ng karapatang mapunta sa langit kung bakit nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Yan yung reason. Kasi kung di nabuhay si Jesus, hindi tayo mapupunta
langit. Ito yung pag-asa na dapat kailangan natin tanggapin. Amen? Amen. Yung pag-asa na kailangan natin tanggapin, hindi yung pag-asa ng weather, kundi yung pag-asa natin pagdating sa Lord. Sabi mo yung hope. Yung cigarette? Hindi po. Yung pag-asa po natin sa ating Panginoon. Ito yung pag-asa na dapat mong tanggapin, dapat natin tanggapin kasi mula po nang ipako si Kristo sa krus at muling nabuhay, may pag-asa ka na kapatid. Amen? Amen? Mula po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaroon ka ng pag-asa, magkaroon ka ng panibagong buhay. Amen po? Kasi meron po gusto ang Diyos po sa atin na gustong malaman po natin. Meron dalawang salita dito na gusto ng Lord na kailangan natin talagang malaman. Kung ano yung kaibahan ng dalawang ito. Itong dalawang salita to, ano ba yung pagkakaiba nito? Sabi dito, resuscitation and resurrection. Kung sabi po dyan, resuscitation and resurrection. Dapat po maintindihan po natin to kung ano po ba ang kaibahan ng dalawang salitang ito. Huwag kayong mag-alala kahit ako hindi ko po alam. Sinearch ko lang po kay Google. Amen? Sabi na, ano yun? Yan. Kahit ako po hindi ko alam, pero dahil kay Google, na-search ko po yan. Amen? Ano daw po ba pinagkaiba ng resuscitation sa resurrection? Sabi po dito, dahil yung sinearch ko po kay Google, dahil di ko rin po alam, dahil gusto ko rin malaman kung ano ba yung kaibahan ng dalawang salitang ito. Yung resuscitation at resurrection, ano ba yung pagkakaiba? Sabi po dito sa resuscitation, the action or process of reviving someone from unconsciousness or apparent death, the action of making something active or vigorous again. Sabi po sa synonym, sabi po dyan, revival, resurgent, rebirth, regeneration, renewal, revivification, revitalization. Puro revival, nakakabulol. Amen? Yan daw po pala yung ibig sabihin ng resuscitation. Yan daw po yung ibig sabihin po niyan, ang resuscitation. Sino po dito yung na-hospital na? Yan, yung dati. Yan. May na-hospital na po. Sino po yung dito yung nahimatay na, kumbaga yung parang nawalan ka ng malay? Meron din po. Yan, lahat po yan nararanasan po natin. Amen? Di ba meron po yung time na minsan sinasabi ng doktor, dinitigan ng doktor, ilang minuto, na huminto na yung tibok ng kanyang puso. Meron po ba yung sinabi dito yung doktor? Wala po, di ba? Pero yan po yung sinasabi po ng ibang doktor. Kumbaga, ang ibig sabihin, kumbaga po, kumbaga yung mga taong ito na hinimatay, na nawalan ng malay, at yung parang na-hospital, at tapos sinabi ng doktor na huminto ng ilang minuto yung tubig ng puso. Pero alam niyo po, na-revive yung taong mga ganito. Amen? Ibig sabihin daw po, ang tawag doon ay resuscitation. Yun daw po pala yung parang nahimatay ka lang, nawalan lang ng konting tibok ang puso mo. Yun po pala ibig sabihin ng resuscitation. Kumbaga yun pala yung ibig sabihin, yung huminto lang ng ilang minuto yung tibok ng ating puso. Yun pala ibig sabihin ng resuscitation. Ngayon naman daw po, ano ba ibig sabihin ng resurrection? Sabi po dyan, resurrection. The resurrection of Jesus Christ means that believer and justified before God. He was delivered, offered to death for our sin, and was raised to life for our justification. Ang muli daw pong pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay para alisin tayo sa sumpa ng ating kasalanan. Amen? Yun yung sinasabi niyong pag-asa natin. Kasi kaya pala nabuhay ang ating Panginoong Jesus para alisin tayo sa sumpa ng kasalanan na minana natin sa ating mga ninuno. Amen? Kaya sabi ito, para alisin tayo sa sumpa sa kasalanan at kamatayan, doon po yung walang hanggan na nakaparusahan. Kumbaga walang hanggan na kaparusahan na tatanggapin po natin kung hindi nagpapako si Jesucristo sa krus. Kumbaga, tinanggal tayo ni Jesus. Amen? Kaya salamat sa ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang muling pagkabuhay, naalis ka sa sumpa ng kamatayan, naalis ka sa sumpa ng kahirapan, naalis ka sa sumpa ng karamdaman. Salamat kay Jesucristo na nagpapako sa krus para ikaw ay maalis sa sumpa ng kasalanan. Amen? Kaya habang nabubuhay po tayo,
tayo, dapat pinagiging banal po natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Amen po? Kasi kasi po, yun ang kailangan. Kaya sabi po diyan, di ba yung resurrection po? Sabi, di ba, kanina, ang resuscitation daw po, ang ibig sabihin daw po yun, yung parang nahimatay ka lang, tapos ilang minuto lang na nawala yung tibok ng puso mo. Yung resurrection naman daw po, ang ibig sabihin nito, mula doon sa pagkamatay, ang pagkamatay ay ibig sabihin po nito, ito yung inilibing. Amen? Ibig sabihin daw po ng resurrection, mula sa pagkamatay, at ito'y inilibing, dinala doon sa libingan, yun daw po ang ibig sabihin ng resurrection. Naintindihan niyo po? At ako nang una, sabi ko, paano yun? Kaya iniintindi ko po. Ang ibig sabihin daw po ng resurrection, ulitin ko po, ang resuscitation, ang ibig sabihin daw po niyan, ang meaning daw po niyan, yung ilang minuto na parang humitulan yung tibok ng puso mo at parang nahimatay ka lang, nawalan ka lang ng malay. Ngayon naman daw po, ang resurrection, ang meaning naman daw po nito, ito'y mula sa pagkamatay, inilibing at dinala doon sa libingan. Amen? Yun daw po yung ibig sabihin ng resurrection. Ibig sabihin muling pagkabuhay. Amen? Yung kaibahan ng resurrection ay nawalan tayo. Ang ibig sabihin na ang kaibahan daw po ng resuscitation ay nawalan ka lang ng malay. Nawalan ka lang ng malay at nahinto lamang ng ilang minuto ng tibok ng iyong puso. Amen? Pero yung ating Panginoon si Kristo na inilibing ng ilang araw, at sa dating ng 3 araw ay muli siyang nabuhay. Yun yung pag-asa na dapat tanggapin natin, mga kapatid. Yun yung pag-asa na dapat mong makita. Amen? Nawalan tayo ng malay, pero dahil si Kristo na nabuhay, yun dapat ang makita mo, yun dapat ang makita natin lahat, na meron tayong matatanggap na pag-asa mula na nabuhay ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Yun dapat ang ating pinaglilingkuran. Walang iba kung ang ating Panginoong Kristo. Amen? Amen. Amen po? Amen. Kasi kung titignan niyo po si Jesus, nailibing po siya nang siya'y namatay. Nalibing po siya sa libingan. Makalipas ang 3 araw, siya po'y muling nabuhay. At yun yung pag-asa na dapat natin tanggapin sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya sabi nga po kanina sa Roma chapter 4 verse 25, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Amen po? Amen. Ulitin ko po, ano po ang pinagkaiba ng resuscitation sa resurrection? Resuscitation, paano po ibig sabihin po nyon? Yung nahimatay ka lang, nawalan ka lang ng malay. Amen? Kumbaga, nawalan lang ng ilang minuto ang tibok ng iyong puso. Pero yung resurrection, pagdating sa ating Panginoong Hesus, mula pagkamatay, inilibing, dinala sa libingan, pagdating ng 3 araw, muling nabuhay. Amen? Yun daw po pala ibig sabihin, yung kaibahan ng dalawa. Kaya sabi nga po sa Roma, di ba, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Ngayon sabi po doon, how Jesus gave us hope. Gaano ba nagbibigay ng pag-asa sa iyo ang ating Panginoong Hesus? Paano po nagbibigay ng pag-asa ang ating Panginoong Hesus sa buhay mo, kapatid? Sabi po sa number 1, we've been completely forgiven. Ganyang kalaking pag-asa ang ibinigay sa iyo ng Lord completely. Amen. Completely forgiven. Amen. Tayo po ay kumpletong pinatawad ng ating Panginoong Kristo. Amen. Amen po. Amen. Yan yung pag-asa na dapat mong makuha pagdating sa Panginoon. Bakit? Completely ni. Buong pinatawad, buong kang pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen po? Amen. Yan po dapat ang ilagay natin sa ating puso. Amen? Amen. Yung completely. Buong-buo tayong pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Yan yung pag-asa na kailangan mong makita, na kailangan mong tanggapin. Sabi diyan, we've been completely forgiven. Yan ang dapat nating matanggap. Totoo tayong pinatawad ng Diyos. Totoo tayong niligtas ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yan dapat
dapat kapatid ang ilagay mo sa puso't isipan mo. Amen? Kasi alam niyo po, may mga tao po kasi na minsan hanggang ngayon ganito po yung kaisipan. Na hanggang ngayon ganito yung kaisipan nila sa pamumuhay po nila na doon sa kanilang pamumuhay at nilalagay nila sa kanilang kaisipan na ganito po na parang ang sama-sama ko eh. Dami kong ginagawang kasalanan eh. Amen po? Alam niyo po, yan po minsan kadalasan. Meron po ba dito? Naway sana wala po. Amen? Kasi meron pong Diyos na nagbibigay ng pag-asa po sa atin. Kasi sabi po dyan, completely na ibinigay sa atin ang pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. Kaya lang, marami daw po sa mga tao ngayon, sa kanilang puso't isipan, nilalagay nila na masama ako eh. Ang dami kong kasalanan eh. Hindi nila alam kung ano yung kasamaan na ginawa ko. Pero sabi ng Lord, completely. Amen? Ibig sabihin, buo tayong pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Kaya lang kasi may mga tao na minsan pinatawad na ng Lord. Ibinigay na yung buong forgiven ng ating Panginoong Hesus. Pero sinasabi sila, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat eh. Pastor, di mo lang alam, grabe yung ginawa ko. Pastor, di mo lang alam, hindi na wala ng kapatawaran yung aking kasalanan na gawa. No, sabi nga po, di ba, completely forgiven na ibinigay sa inyo ng Lord. Kung bakit muling nabuhay si Jesus dahil sabi ng Lord, completely forgiven. Amen? Kaya alam niyo po, hindi po totoo yung sinasabi ng iba na wala na silang kapatawaran, wala na silang karapatan na iligtas at patawarin ng Panginoon kasi ang kasalanan po nila ay sobra na. Hindi po. Kaya po nabuhay ang ating Panginoong Hesus para ibigay sa atin yung completely na forgiven. Amen po? Amen. Yan po yung dapat na kailangan tanggapin po natin at makita po natin. Kasi alam niyo po, yung mga bagay na ganong kaisipan, yun nga po kasi nilalagay ng mundo sa ating kaisipan. Meron po bang ganon? Yung parang ganito po yan, parang kung ano yung nilalagay ng mundo sa ating kaisipan, yung ganun po yung ganung kaisipan na hindi naman ako karapat dapat sa Lord eh. Hindi ako mapapatawad ng Lord. Hindi mo lang alam kapatid kung gaano kasama ang aking ginawa. Sabi ng Lord, completely forgiven. Yan ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Yung ganong kaisipan, yun lang po yung nilalagay ng kaisipan ng mundo sa ating kaisipan. Kasi ang mundong ito wala po talagang magagawa pagdating sa ating buhay kung hindi po natin pahihintulutan. Amen? Amen? Kaya dapat alisin natin sa ganong kaisipan at ilagay natin na ikaw at ako ay totally pinatawad na ng ating Panginoon. Huwag mo sasabihin na hindi ako mapapatawad. Ikaw at ako, sabi ng Lord, totally pinatawad na ng ating Panginoon Hesus. Amen? Yan ang ilagay mo sa puso mo. Yan ang ilagay mo sa isip mo. Huwag mong ilalagay sa kaisipan mo, hindi ako mapapatawad. Grabe yung ginawa ko, pero sabi ng Lord, totally anak, pinatawad na kita. Completely forgiven. Ganon kagrabe ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Kung bakit siya nagpapako sa krus, sa gusto ng Lord, completely forgiven ang maipapadama niya sa atin. Amen? Kagrabe, ganong kagrabe. Amen? Ganong kagrabe yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa akin, para sa iyo, para sa atin lahat. Ganong kagrabe ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para makuha natin ang tunay na completely forgiven. Amen? Sabi dyan, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace. Sabi po dyan, sa Ephesians chapter 1 verse 17 po. Kasi ang Lord po talaga, kahit anong dami ng ating kasalanan, kahit anong kasalanan na nagawa mo, kahit anong laki ng kasalanan na ginawa po natin, sabi ng Lord, you are forgiven. Completely forgiven. Amen. Kahit anong laki ng pagkakasala natin, ang sinasabi ng Lord, you are forgiven. Sinasabi na, you are forgiven. Totally na kitang pinatawad. Kung bakit ako nagpapako sa krus, totally na kitang pinatawad. Bakit? Dahil yan ang biyaya na natanggap mo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ganon yung biyaya ng Diyos sa atin.
biyaya. Amen po? Yung sukdulang biyaya na kung maaalala niyo po yung lyrics na yon, yung kanta na yon, grabe talaga yung sukdulang biyaya sa atin ng ating Panginoon. Gusto ko lang po pasadahan po yung lyrics para makita nyo, grabe talaga yung sukdulang biyaya ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kahatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na Grabe po yung awit na ito. Tagang sukdulan ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. Amen? Grabe kapatid kung tatanggapin mo ang sukdulang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Grabe yung ginawa ng Diyos. Sukdulang biyaya. sukdulang biyaya. Alam niyo po, pag narinig ko po yung kanta na yan, naaalala ko po talaga, grabe yung sukdulang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Grabe kung tatanggapin mo yung kapatid. Kasi, yung biyaya ng Lord, pag nakuha po natin yan, talagang napakagrabe, sukdulan po talaga. Amen? Kaya alam niyo po, minsan, tinatanong po tayo ng ating Panginoong Hesus. Kung tatanungin po tayo ng ating Panginoong Hesus sa oras nito, at kung sasagot ka, sa tingin mo ba sa personal mong buhay, kung sa personal mong buhay para sa'yo, marami kang karanasan, o marami kang nakita, o sa ibang tao, na ano ba yung sukdulang biyaya na naranasan mo sa Panginoon? Kung sasagot ka sa Panginoong Hesus, kung ano yung bagay na sukdulang biyaya na natanggap mo sa buhay mo, alam niyo po, grabe. Kung matatanggap mo yung sukdulang biyaya ng ating Panginoong Hesus, kung iisipin po natin yung bagay na yon, grabe yung ginawa ng Diyos sa krus para tayo ay bigyan ng completely forgiven. Grabing biyaya na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ano man pong sama ng ginawa po natin, ano mang sama ng ating nakaraan, ano mang sama na naranasan po natin sa ating buhay, pero alam niyo po, sukdulan pa rin po yung biyaya ng ating Panginoong Hesus. Di ba sinasabi ng iba, sukdulan yung kasamaan ko, sukdulan yung bagay na kasalanan na ginawa ko, pero alam niyo po, mas sukdulan na biyaya ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat, para ibigay ang completely forgiven. Amen? Amen po? Grabe po talaga ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil para maalis tayo sa sumpa ng kamatayan. Sukdulang biyaya. Amen? Sabi nga po sa Romans chapter 4 verse 25, He was delivered over to death for our sin and was raised to life for our justification. Ibig sabihin po niyan, sukdulan po ang biyaya ng Lord. Amen? Si Kristo na po ang nagpapako sa krus. Siya na po yung umako ng ating kasalanan. Siya na po yung nagtanggal sa atin sa sumpa ng kamatayan. Kaya sabi nga po, sukdulang biyaya. Sukdulan ang biyaya ng Diyos kasi kung natanggap mo ang sukdulang biyaya ng ating Panginoong Hesus, yung completely forgiven na yun, napakasarap na matanggap na natin yun. Amen?
Kasi sino po tayo para patawarin ng Diyos? Isa lang po tayong isang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Pero dahil lahat tayo ay love ng Diyos, lahat tayo ay mahal ng ating Panginoong Hesus, anong ginawa ng Diyos? Completely forgiven pa rin ang ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Number 2, we are no longer afraid to die. Sabi nga po sa John chapter 11, verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believe in me will live even though they die. Sabi po dyan, sabi po sa John chapter 11 verse 25 po yan. Kumbaga, sa mundong ito, tatanggapin po natin tanggapin man po natin o hindi man po natin tanggapin. Darating yung time na tayo po ay mamamatay din po sa ating pamumuhay. Amen? Kasi sa mundong ito, yung tanggapin mo o hindi mo man tanggapin, darating tayo sa kamatayan. Amen po? Pero sabi nga po, di ba, huwag tayo mag-alala. Sabi niya, don't afraid, sabi doon. Kasi meron ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Kaya alam niyo po, sa isang araw po kasi, darating po talaga tayo sa kamatayan. Amen? Haharap po talaga tayo sa isang kamatayan, haharap talaga tayo sa isang libingan. Minsan nga darating pa yung time, haharap tayo ng minsan lihiga na rin tayo sa kabaon. Pero sabi ng Lord, don't afraid. Amen. Huwag kang mag-alala, sabi po ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Tanggapin man po natin o hindi, darating po tayo yan. Pero alam niyo po, ito yung pag-asa na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ito yung pag-asa na dapat tinatanaw natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Kasi yung pag-asa na yun yung ibinigay sa iyo, yun yung ibinigay sa iyo, ibinigay sa akin, ibinigay sa ating lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, binigay niya sa ating lahat yan para tayo ay mawala sa sumpa ng mawala tayo sa sumpa ng mundong ito. Ano ba yung sumpa na yung sumpa ng kamatayan? Amen? Kumbaga, hindi mawawala ng kabuluhan yung mga kumbaga, hindi mawawala ng kabuluhan yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Higit sa lahat, hindi mawawala ng kabuluhan yung paglilingkod na ginagawa mo ngayon pagdating sa Panginoong Hesus. Amen? Bakit? Kasi dahil isang araw mamamatay man tayo sa mundong ito, mawala man tayo sa mundong, sa sanlibutan ito, pero isang araw bubuhayin ka pa rin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen po? Isang araw bubuhayin ka ng ating Lord. Isang araw muli kang itatayo muli ng Lord sa ating buhay. Amen? Paano po ba yun? Kasi minsan tayo po ay nawawala na po minsan sa Panginoon. Amen? Pero dahil tayo po ay namatay, dahil ang Diyos po, siya po yung, sabi niya, siya po yung I am the resurrection, siya yung nagbigay muli ng buhay. Kaya kahit anong mga bagay na nangyari po sa atin, muli kang muling ibubuhay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Isang araw na akala mo wala ka ng pag-asa, akala mo wala ka ng lakas, pero minsan isang araw bubuhayin ka muli ng Lord, bubuhayin muli ang pag-asa mo, muli na bubuhay ng lakas mo, kasi ang Diyos na ito, siya talaga yung nagbibigay ng completely ng pag-asa ng ating buhay. Amen? Isang araw, kung ikaw ay parang namatay sa karamdaman, paano po ba yun? Kumbaga, isang araw para ka nahimlay sa karamdaman, alam niyo po, dahil may pag-asa na ibibigay sa atin ng Lord, alam niyo po, aalisin tayo ng ating Panginoong Hesus sa bagay na yun. Amen? Isang araw, kung minsan umiiyak ka na lang ng umiiyak na hindi mo alam kung bakit ka umiiyak, isang araw aalisin din po yan ng Lord. Sabi ng Lord, don't be afraid. Amen? Amen po? Hindi mawawala ng kabuluhan yung mga bagay na ginagawa mo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Kasi para sa Kanya, yung ginagawa mo ay nakalulugod pagdating sa Panginoon. Kung titignan niyo po yung ginagawa po natin sa loob nito, nakikinig ka dyan, umuupo ka dyan, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, napakalaking pag-asa po yun pagdating sa ating buhay. Amen po? Amen? Hindi mawawala ng kabuluhan yung mga bagay na ginagawa mo pagdating sa Panginoon. Tiis-tiis lang, kapatid. Amen? Pagtitiis lang yung kailangan natin. Kasi yung pagtitiis na yan, panandalian lamang po yan eh. Amen? Panandalian lang po yan, pero ang kalawatihan po ng Diyos ay sobra-sobra at higit sa lahat, lagi mong nararanasan ang kalwatian ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga po sa John chapter 11 verse 25, basahin ko po sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sino mang sumasampalataya
sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yan po yung sabi po sa Tagalog na sino man daw po sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus ay muling mabubuhay. Kaya kapatid, yan yung pag-asa na dapat na tinatanaw mo at yan yung pag-asa na dapat na nakikita mo. Yan yung ibinigay ng ating Panginoong Hesus nang siya'y mamatay sa krus. Yan yung pag-asa. Sabi, ang sino man sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Amen? Parang hindi po kayo excited na binuhay po kayo ng ating Panginoong Hesus. Excited po ba kayo na kayo po'y muling binuhay ng ating Panginoon? Amen! Amen? Yan yung dapat yung pag-asa na nakikita mo. Yan yung dapat yung pag-asang tinatanaw mo. Hindi yung pag-asa lending. Amen? Meron po ba dito nyon pag-asa lending? O asa? O card? Lahat? Lahat po. Amen. Lahat po pala. Ibig sabihin po kasi, yan yung dapat na kailangan natin tanawin. Amen po. Kasi yan yung ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay na siya'y namamatay po sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung hope na kailangan nating tanawin sa Kanya. Amen? Ito yung pag-asa na dapat nating tanggapin sa ating buhay. Amen po? Hindi man tayo hindi tayo natatakot na mamatay. Pero sa mundong ito, alam natin na darating yung time na tayo po talaga ay mawawala sa mundong ito. Alam po natin ang pag-asa natin na pag tayo nawala sa mundong ito at nananatili ka pagdating sa Panginoon, alam mo may pag-asa ka na muli kang bubuhayin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yan daw po yung kailangan natin pagdating sa Panginoon. Number 3 po, we now have God's Spirit inside us. Sabi po dyan, sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes in you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 18 po yan, kapag bumaba daw po sa atin yung yung banal na Espiritu o yung Santong Espiritu, kapag bumaba daw po sa atin to mga kapatid, hindi mo mapipigilan na ipangaral ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Amen po? Sabi niya, kapag bumaba sa atin ang banal na Espiritu, hindi mo mapipigilan na ipangaral ang ating Panginoong Hesus. Amen? Hindi mo mapipigilan sa buhay mo ipangaral ang Diyos. Amen? Hindi mo mapipigilan na pakilala ang ating Panginoong Hesus sa mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo. Kapag naranasan mo ang banal na Espiritu at bumaba sa iyo ang banal na Espiritu, hindi mo mapipigilan. Amen? Amen? Na ipangaral at pakilala ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen po? Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Pag naranasan po natin sa ating buhay po yan, hindi mo mapipigilan kung ano yung gustong gawin sa ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ko nga po kanina, tuwing tayo po ay kaawitin natin yung Holy Spirit, i-welcome mo ng todo. Kasi pag bumaba at naranasan natin ang banal na Espiritu, hindi mo alam kung anong gusto pagawin sa'yo ng banal na Espiritu. Amen? Amen? Hindi mo mapipigilan. Sabi mo sa iyong katabi, di mo mapipigilan. Dapat with matching, di mo mapipigilan. Hindi, joke lang po. Pinapatawa ko lang po kasi masyado po kayong seryoso. Amen? Kasi binuhay po tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen! Na merong pag-asa na ibinigay ang ating Panginoong Hesus. Kaya yung pag-asa na yon, kapag bumaba sa ang Holy Spirit, naranasan mo ang Holy Spirit, hindi mo talaga mapipigilan at pakilala ang ating Panginoong Hesus. Amen! Yung bagay na yan na naranasan mo sa buhay, kung sino si Jesus sa buhay mo, malalaman mo yun. Amen? Amen. Kasi si Jesus, siya yung nagbibigay ng pag-asa sa iyong buhay. Siya yung nagbibigay ng pag-asa sa aking buhay. Siya yung nagbibigay ng pag-asa lahat po sa atin. Amen? Sa totoo lang po, kung babalikan po natin yung ating pamumuhay, walang kapag-asa-pag-asa. Totoo po ba yun? Kung babalikan po natin yung pamumuhay po natin, yung dating pamumuhay natin, yung nakaraan na pamumuhay po natin, kung titignan po natin
kapag-asa pagdating sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Yung buhay natin, walang kapag-asa-asa, kapatid. Sabi mo sa iyong katabi, walang kapag-asa, pag-asa. Walang kapag-asa. With matching ganyan, walang kapag-asa, pag-asa. Walang kapag-asa. Ay, wala namang iling ng ulo eh. Asim kilig yun eh. Sabi ko, walang kapag-asa, pag-asa. Sabi na iba, asim kilig. Suka dapat po. Amen. Yan, ibig sabihin po niyan, tingnan niyo po kung babalikan po natin yung ating buhay, kung titingnan po natin yung nakaraan po natin, totoo naman po talaga na walang kapag-asa-asa po yung ating buhay. Yung buhay natin, kung titignan po natin, wala talaga eh. Amen? Amen. Kahit anong gawin po natin, anumang kalagayan ng ating buhay, wala po talagang kapag-asa-pag-asa. Amen? Amen. Walang kapag-asang-asang mabago. Walang kapag-asang gamitin ng Diyos. Totoo po yun, di ba? Ako inaamin ko po yun. Kumbaga, walang pag-asa na tumayo sa harapan nito para magturo ng salita ng ating Panginoon Hesus. Pero alam niyo po, ang Diyos po ay napakabuti. Siya yung pag-asa na nagbibigay sa atin. Ako, ang buhay natin, kung titignan mo, walang pag-asa, pero nagbigay siya ng pag-asa. May pag-asa kang mabago, may pag-asa kang tumayo sa harapan, may pag-asa ka na maipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung titignan natin yung buhay natin, walang kapag-asa-pag-asa. Parang ako po dati. Ang buhay ko po ay walang kapag-asa-pag-asa. Kasi ang buhay ko dati ay napakagulo. Uulitin ko po, hindi po ako mahihiya na lagi sabihin sa inyo kasi dito po ako binigyan ng pag-asa ng Lord. Dito ako nagkaroon ng pag-asang mabago. Dito ako nagkaroon ng pag-asa na ipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesus. Higit sa lahat, dito ako nagkaroon ng pagbabago na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kasi kung titignan ko yung buhay ko, hindi ka dapat. Hindi ka pa walang kapag-asa-pag-asa na bigyan ng completely forgiven ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Ang buhay ko ay napakagulo. Ang buhay ko ay lagi akong nakikipag-away. Ang buhay ko dati laging nakikipag-inuman. Ang buhay ko dati pagdating ng Friday night and Saturday night, nandun kami sa Malate, nakikipag-diskuhan. Yun dati ang buhay ko. Walang kapag-asa-pag-asa. Walang ginawa kundi gumimik ng gumimik. Kung titignan ko yung buhay ko, walang patutunguhan. Kung yung buhay ko dati, na ganun po yung buhay ko dati, kung titignan ko po ulit yun, hindi po kapag-asa-asa talaga na tumayo sa harapan. Pero dahil sa hope na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Hesus, kung bakit may pag-asa kang mabago, kung bakit may pag-asa kang ipangaral ng salita ng Diyos, kung bakit dahil sa Jesucristo na ito, na muling nabuhay para sa iyo at para sa atin, para bigyan ka ng pag-asa, kapatid. Amen? Pag-asa na gamitin ka ng Diyos, pag-asa na mabago, pag-asa na ipangaral ang salita ng ating Panginoon Hesus. Kung titignan ko po yung buhay ko dati, wala akong pag-asa para tumayo po ngayon sa harapan nyo para ipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesus. Pero dahil sa hope na ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y nagpapako sa krus ng Kalbaryo na hirapan at para tayo tanggalin sa sumpa ng kamatayan, yun yung pag-asa kung bakit kailangan kang gamitin ng Lord. May pag-asa kang ipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesus. Yun yung pag-asa na kailangan mong makita at yun yung pag-asa na kailangan mong tanggapin sa iyong buhay. Amen? Kasi kung totoo silang po, wala po talagang kapag-asa yung buhay. Yung buhay po natin. Kasi tayo nga po ay tinanggal lamang sa sumpa ng kamatayan. Amen? Kasi kung titignan po natin, kahiya-hiya po yung ating buhay eh. Amen po? Pero alam niyo po, kahit kahiya-hiya ang ating buhay, pero meron Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, para tayo ay matubos sa kamatayan. Amen? Palakpakan nga po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kasi kung titignan po natin yung ating buhay, maaaring mahihiya ka, maaaring hiyang-hiya ka, amen? Maaaring kumbaga parang matatakutin ka kung ano man yung nakaranasan mo sa iyong buhay. Maaaring sobrang kaba ka kasi hindi ka talaga makapagsalita. Parang ako po dati, bago po ako dito tumayo, pag pinagpa-practice po kami ni Pastor, tagal ng time na yun na pinag-practice po kasi ng preaching, ito yung tatayo po kami sa harapan,
Hindi po ako makahawak ng mic, nanginginig po talaga. Sabi ko, wala akong pag-asa na magturo ng salita ng Diyos kasi yung buhay ko dati kay pangit-pangit. Pagtayo po namin sa harapan, sabi ko, Lord, wala mo akong pag-asang tumayo, natatakot ako. Tapos nanginginig talaga yung tuhod ko. Pero dahil bumaba sa'yo ang banal na Espiritu, bumaba ang Holy Spirit, nagkaroon ka ng lakas ng loob para ipararan ang salita ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pag bumaba at naranasan mo ang banal na Espiritu, hindi mo mapipigilan ipararan ang salita ng ating Panginoong Hesus. Kahit ba sabihin mong takot ka, kahit sabihin mong nanginginig ka pa, kahit sabihin mong utal-utal kang magsalita, pero pag bumaba ang Holy Spirit, hindi mo mapipigilan yan! Amen? Amen po? Kasi kung titignan po natin talaga yung buhay po natin noon, walang kapag-asa. Pero dahil sa banal na Espiritu, kung bakit nagkaroon ka ng pag-asa sa iyong buhay. Amen? Amen? Huwag mo nang tignan yung dati mong kalagayan. Tignan mo na ngayon kung ano yung pag-asa na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi kung natatandaan ko po talaga, walang pag-asa talaga yung buhay ko eh. Hindi ko nga po pinangarap na tumayo. Hindi ko po pinangarap na mag-share ng salita ng ating Panginoong Hesus kasi alam ko po na ang aking buhay ay sobrang makasalanan. Natatandaan ko pa nga po, gusto ko po dati kasi mag-drums. Bago po ako mag-preach, yan po talaga pangarap ko mag-drums, tumugtog. Kasi nga po, ako po ay lumaki sa diskuhan, nahilig mag-disco. Dahil sa Manila po gano'n. Pagdating ng Friday, pagdating ng Saturday ng gabi po, lahat po kami nasa disco na yan. Ang uwi na po namin Monday ng madaling araw. Di ba po? Ang ganda ng buhay ko po, no? Amen? Yeah. Alam niyo po, walang kapag-asa. Kumbaga sa drums, di ba kumbaga sa drums, gusto mong tumugtog, pero dahil hindi mo alam ang gagawin mo, walang kapag-asa, kasi hiwalay-hiwalay yung drums na yan. Amen? Buti nga po si Brother Sebastian, binigyan ng talento ng ating Diyos. Bakit po? Dahil sa Holy Spirit. Amen? Kasi kung di sa Holy Spirit, hindi mo magagawa ang bagay na yan. Amen po? Amen? Amen po? Alam niyo po, kahit sa pakikinig ng salita ng Diyos, pag hindi bumaba ang Holy Spirit, hindi ka makikinig sa salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? Magpasalamat tayo dahil merong banal na Espiritu na nagpaparana sa atin para tayo ay magkaroon ng pag-asa sa ating buhay. Amen? Amen? Kung kung ngayon nakikinig ka ng salita ng Diyos, ngayon dapat sumisigaw ka na sa Panginoon, praise the Lord! Ulitin ko, kulang. Dahil diba, pag ikaw ay nakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus at binabaan ka ng banal na Espiritu, syempre sisigaw ka, praise the Lord! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Yan ang binabaan ng mga banal na Espiritu para sumigaw, hindi na ihilas sa mga parating sa Lord! Hallelujah! Amen? Kasi akala natin dati, hindi tayo pasok sa standard ng Lord. Pero pag binabaan ka ng Holy Spirit, naranasan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, pasok ka na sa standard ng Lord. Pasok ka na every time na sinisigaw mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yan, sige po tayo makakaupo po sa presensya ng ating Lord. Kasi alam niyo po, kapag bumaba po sa atin yung presensya ng ating Panginoong Hesus, yung Holy Spirit, hindi man po usapan kung ano yung title mo. Hindi po usapan kung may diploma ka ba. Kapag naranasan mo at bumaba sa iyo ang Holy Spirit, hindi dito usapan kung ano ang title mo, hindi po dito usapan kung ano yung diploma mo, hindi usapan dito kung ano yung tinapos mo, hindi usapan dito kung marami ka bang honor. Hindi po yun eh. Ang usapan po dito, kapag bumaba sa iyo ang banal na Espiritu, may pag-asa ka na magamit ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kahit anong degree po natin, kahit anong meron
hindi mo talaga mapipigilan yan, kapatid. Kapag napuspos ka ng banal na Espiritu, hindi mo mapipigilan yan, higit sa lahat, ipagmamalaki mo ang salita ng ating Panginoong Jesus. Ipagmamalaki mo at pasasalamatan mo kung gaano kabuti ang ating Diyos sa ating buhay. Amen? Amen po. Kung gaano ba yung tinanggap mong pag-asa sa ating Panginoong Jesus, tatanggapin mo yung pag-asa na yon, tatanggapin mo yung presensya na ibinababa sa iyo ng ating Panginoong Hesus, matatanggap mo talaga ang Espiritu ng ating Panginoon sa bigay po ng ating Lord. Lahat po yan ay kaya po natin gawin. Amen? Kung titignan po natin ngayon, meron tayong pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Meron ka bang pag-asa na tinatamasa pagdating sa Lord? Amen? Pag may pag-asa ka na hinihingi sa Lord, kayang-kaya mong tumayo sa Lord, sa harapan ng Panginoong Hesus, kayang-kaya mong i-testimony ang kabutihan na ginawa sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kayang-kaya mong ipagmalaki na magagamit ako ng Lord. Kayang-kaya mong ipagmalaki na sabihin mo, mag-share ako ang salita ng ating Panginoong Hesus. Kung titingnan natin ang ating sarili, hindi natin kaya. Pero pag bumaba sa iyo ang banal na Espiritu, hindi mo kayang pigilan yan, kapatid. Amen? Ang mahalaga, huwag mong tignan yung sarili mo. Tignan mo kung ano yung gagawin sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong tignan ang iyong sarili. Huwag mong tignan ang iyong sarili. Huwag mong tignan yung husay mo. Huwag mong tignan yung husay mo. Huwag mong tignan yung talino mo. Huwag mong tignan yung talino mo. Huwag mong tignan yung diploma mo. Huwag mong tignan kung sino ka. Tignan mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Huwag mong tignan kung sino ka. Huwag mong tignan kung may diploma ka. Huwag mong tignan kung may ano man degree mo. Huwag mong tignan kung ano ang katalinuhan mo. Ang tignan mo kung sino ang Diyos sa buhay mo na nagbibigay ng pag-asa. Amen? Kasi kung titignan po natin ang ating sarili, wala po tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi mo makikita na karapat-dapat ka ba sa Lord? Amen po? Kasi dapat makita natin ang Diyos ang karapat-dapat para sa buhay po natin. Amen? Amen? Ang Diyos ang gagawa sa'yo, ang Diyos ang tatayo sa'yo, ang Diyos ang magpapangaral sa'yo. Amen po? Kaya kung titignan po natin yung ating buhay po dati, na wala pong banal na Espiritu, dahil ngayon may banal na Espiritu na po tayo, alam niyo po, ang buhay po natin talaga ay walang pag-asa. Pero dahil may Holy Spirit na nagbigay sa'yo ng pag-asa, kung bakit ngayon nakukuha mong ipagsigawan at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, kung bakit nagagawa mo yun dahil sa banal na atin, dahil sa banal na Espiritu. Amen po? Amen? Kasi personally po, kung titignan po natin yung buhay po natin dati, talagang hindi tayo kagamit-gamit ng ating Panginoong Hesus. Amen? Lalo kung may katalinuhan ka, may diploma ka, o tinitignan mo kung ano yung katayuan mo. Pag personally po, kung titignan po natin yun, hindi po tayo magagamit ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi ang makikita lang po sa atin ng Lord, puro kasalanan. Amen po. Amen. Pero dahil yun sa ating Panginoon, kung bakit nagkaroon tayo na inalis tayo sa sumpa ng kamatayan, inalis tayo sa sumpa ng kasalanan, kasi bakit po? Gusto ng Lord kasi magamit tayo. Amen? Amen? Kaya magpasalamat ka sa Panginoon sa sukdulang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Amen? Naranasan mo yung kanyang presensya. Naranasan mo yung biyaya na bumaba sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, bumababa ang Santong Espiritu para sa iyo, kapatid. Amen? Ngayon kung nahihiya ka ipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesus, i-welcome mo lang ang banal na Espiritu. Kapag naranasan mo ang Holy Spirit, sabi ko nga po, hindi mo mapipigilan na ipangaral ang salita ng ating Panginoon Hesus kahit saan ka pa. Kahit nandoon ka pa sa aparing, basta kapag tinanong mo ang Holy Spirit, kung gagamitin ka, pag naranasan mo yung gagamitin ka talaga ng ating Panginoon Hesus. Amen? Kaya tanong mo yung katabi, kailan ka huling nag-share? Ng gospel, Hindi, ako na po yun. Tayo yung katabi mo, kailan ka huling nag-share ng gospel? Kailan po? Kailan ka huling nag-share
huling balita ng ating Panginoong Hesus? Wala po. Last week. Amen? Sabi ko nga po, kapag bumaba ang Holy Spirit sa inyo, hindi mo mapipigilan na ipakalat at ipangaral ang mabuting salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi bakit po? Grabe po ito kapag tinanggap po natin. Grabe po ito kapag ninais natin na magkaroon tayo ng ganitong puso pagdating sa Panginoong Hesus. Yung Holy Spirit na naisin mo, grabe po. Kapag binais mo at binisal mo sa puso mo, yung Holy Spirit na maranasan mo, grabe po yun. Amen? Amen. Grabe yung mararanasan mo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Sabi po sa number 4, God will never stop loving us. Grabe po ito. Kung ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, nagpapako sa krus at binigyan po tayo ng pag-asa. Pero itong number na ito, napakagrabe. God will never stop loving us. Amen? Grabe yung ginawa. Grabe yung sukdulang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Grabe yung pag-ibig niya. Sabi niya, God will never stop loving us. Alam mo yung katabi mo, huminto na ba yung pag-ibig mo sa Diyos? Pag-ibig mo sa Diyos. Ano po sabi? Dapat hindi kailanman huminto ang pag-ibig natin sa Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi God will never stop loving us. Kailanman hindi huminto ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Kahit nakagawa ka ng kasalanan, hindi na hinto ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Amen? Grabing sukdulan ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi kung titignan po natin yung relasyon po natin pagdating sa Panginoong Hesus, yung relationship po natin pagdating sa Panginoon, maaaring marami sa atin po may pagkakataon na nasa buhay po natin na huminto na yung pag-ibig natin sa Lord. Kung titignan po natin yung dating kalagayan ng ating pamumuhay, maaari po siguro dumating yung time na huminto na yung pag-ibig mo pagdating sa Lord. Meron po bang naka-experience po nito yun? Na dahil sa nakalagayan ng kanyang buhay, kalagayan ng kanyang naranasan sa kanyang buhay, kumbaga parang huminto saglit yung pag-ibig niya pagdating sa ating Panginoong Hesus. Marahil siguro sa sitwasyon mo sa buhay, kung bakit parang huminto yung pagmamahal mo sa Lord. Pero ang Lord, sabi niya, God will never stop loving us. Kahit anong ginawa mo, kahit nasaktan natin ang Diyos, kahit nabastos natin ang ating Panginoon Hesus, pero kailanman hindi huminto ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Pero tayo minsan, meron lang tayong naranasan, hindi magandang kalagayan sa ating buhay, pero minsan naranasan mo na ihinto ang pag-ibig mo sa Lord. Amen? Dahil siguro sa hirap na iyong pinagdaanan, kung bakit parang huminto yung pag-ibig mo sa Lord. Maaari siguro na akala mo pinabayaan ka na ng Lord. Maaari siguro masasabi mo na pinabayaan ka na talaga ng Lord. Maaaring dumating siguro yung time na huminto yung pag-ibig mo pagdating sa Panginoon. Pero ang Lord, laging nandyan sa iyo, kapatid. Amen? Maaaring masasabi mo, nandyan ka lang naman, Lord. Pero maaaring masasabi mo, nandyan ka ba talaga, Lord? Amen? Kasi pag tayo nagbabanggit, nandyan ka ba talaga, Lord? Minsan parang sinasabi mo, humihinto na ang pag-ibig mo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Amen po? Amen. Kala niyo po mga kapatid, sa kabila po ng paghinto ng pag-ibig po natin sa Panginoon. Kasi ako po dumating po yung time na sobrang kapangit ng kalagayan ko, sa sobrang pangit ng experience ko, dumating yung time na masasabi ko po na huminto konti yung pag-ibig ko sa Lord. De parang may konting pagdududa. Pero alam niyo po, ang Lord, never siyang umistop sa atin ng pagmamahal. Amen? Amen. God will never stop loving us. Amen? Pero tayo mga tao, minsan makaranas ka lang ng isang bagay na ganito, minsan nasasabi na natin, ayoko nang umibig sa iyo, Lord. Ayoko na. Di ba dumarating po sa time na yon? Pero ang Lord never stop loving us. Kailanman hindi huminto ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kahit ano pang ginawa mo sa Panginoon, never stop loving us ang Panginoong Hesus sa iyo. Amen? Kahit nawalan ka na ng gana sa Panginoon, kahit nawalan ka na ng gana sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus,
na dapat matanggap pagdating sa Panginoong Hesus. Kasi bakit? Hindi na-stop ang pag-ibig sa'yo ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Meron po kasi minsan pupunta lang sa church, makikinig, pero wala pong kagana-gana. Walang kabuhay-buhay. Kung titignan niyo po yung katabi niyo, ay, hindi may buhay po yan. Amen? Kung titignan po natin talaga, minsan, meron tayong mga kasama na pupunta ng church. Di ba po, minsan walang kagana-gana, inaantok. Kumbaga, ang ano po bang tawag po doon? Kasi, glory to God, praise God po. Ang church po kasi natin, hindi po ito para magparami lang ng miyembro. Amen? Amen. Ang church po natin, hindi lang po nagpaparami ng miyembro. Ang church po natin, ang gusto po ng church po natin, ang vision po at mission ng church nito ay lahat po tayo ay maging disciple ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ang Lord kailanman, hindi i-stop ang pagmamahal sa iyo ng Lord. Amen? Kaya, alam niyo po, minsan dumati po sa atin na wala tayong kagalagana, pero alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan mawawala sa atin. Kasi bakit? Ano po ang gusto ng Lord? Lahat po tayo kailangan maging disciple niya. Amen? Lahat tayo, kung ano yung mission, vision ng church na ito, hindi po tayo kailangan magparami, pero ang gusto ng Lord, gusto niya lahat tayo nag-aakay, lahat ginagawa nating disciple pagdating sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kailangan mapanganak si Jesus sa buhay mo. Kailangan maipanganak si Jesus sa katabi mo. Kailangan maipanganak si Jesus sa mga mahal mo sa buhay. Lahat tayo kailangan maging disciple ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen? Lahat po tayo dapat maging disciple. Lahat po tayo dapat nangangaral na po na salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ko nga po kanina, sino po dito huling nag-share ka ng salita ng ating Panginoong Jesus? Kasi kailangan natin maging kagamit-gamit na tayo pagdating sa Panginoon. Hindi tayo yung tinatawag na Sunday sitting Christian. Yan. Tama po ba? Narinig ko lang yun eh. Sabi, ang isang church daw, hindi naman kailangan magparami. Ang kailangan lahat nagagamit ng Panginoon. Kaya kailangan daw po, hindi tayo dapat mabilang o tawagin sa Sunday sitting Christian. Hindi lang tayo paupo-upo. Amen? Amen? Hindi ka tinawag ng Diyos para maupo lang. Tinawag ka ng Diyos para ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi umistop ang pagmamahal sa'yo ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan, huwag din i-stop ang pag-ibig mo sa Lord. Kailangan sinishare mo lagi ang pag-ibig ng Lord sa ibang tao. Amen? Kaya dapat hindi ka mapabilang sa sitting Christian lang. Amen? Amen po? Lalo po kailangan, pag tayo lumabas po sa church, kailangan i-share mo na kaagad o i-post mo na kaagad kung ano yung magandang experience na ginawa sa'yo ng ating Panginoon Jesus. Huwag kang lalabas ng church, paglabas mo i-share mo yung, ang tawag po doon, OOTD ba yun? Yung OOTD ba yun? Yung, basta kung ano yung, kung kunyari ipopost mo kagad, paglabas mo ng church na ito, ipopost mo kung ano ba yung itsura mo. Hindi ko alam kung ano yung OOTD na yun, basta narinig ko lang. Kung ipopost mo yung kung ano yung ganda ng damit mo, kailangan pala pag lumabas ka sa church, i-share mo kaagad at i-post mo sa cellphone mo, sa Facebook mo, kung ano ang magandang karanasan at pag-asa na ibinigay sa'yo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Bakit? Sabi ko, I have loved you with an everlasting love. Amen? Yan po yung sinabi sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Kaya kailangan kapatid, pag aalis ka ng church, lalabas ka, i-post mo kagad sa Facebook mo kung ano yung magandang experience na ginawa sa'yo ng Panginoon. Amen? Huwag yung OOTD. Amen? Sabi lang, ano yung OOTD na yun? Kahit ako, hindi ko po alam, mga kabataan lang po yung nakakaalam po yun. Basta alam ko lang, magpo-post ka. Yun lang po, selfie. Amen? Ibig sabihin, grabe po ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya, everlasting love. Grabe ang pag-ibig ng Diyos po sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag sinabing everlasting love, yung wagas na pag-ibig. Kapag sinabing wagas na pag-ibig, walang katapusan na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya dapat kapatid, wagas ang pag-ibig mo sa Lord. Dapat walang katapusan din ang pag-ibig mo sa Lord kasi ang Diyos, everlasting love eh. Amen? Kaya kailangan
natagpuan mo si Christ. Amen? Amen? Kasi everlasting love ang ating Panginoong Isus, kaya dapat wagas din ang pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Sabi po sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. Namatay po si Jesus para po sa atin tayong mga makasalanan. Amen po? Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Hesus. Walang kasalanan dati na hindi kayang tanggalin sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, pinatawad na tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, everlasting love. Wagas na pag-ibig at walang katapusan na pag-ibig po ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, move on na. Pinatawad ka na ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos. Kung babae ang katabi mo, sabi mo, move on ka na, girl. Pag lalaki naman ang katabi mo, move on ka na, boy. Pinatawad ka na ng ating Panginoong Hesus. Amen? Move on ka na doon kasi may everlasting love ka na eh. Nasaan na? Amen? Eh, minsan, meron pang ganun magsasabi, pastor, may nagagawa pa po akong kasalanan. Move on na, kapatid! Amen? Kasi may everlasting love na binigay sa'yo na doon, kaya kailangan move on na. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi ulit, move on ka na, girl. Move on ka na, boy. Kasi bakit? Walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi kayang patawarin ang ating mga kasalanan. Amen? Kaya dapat huwag mo na i-condemn yung sarili mo. Amen? Kaya nga po sabi sa John chapter 3 verse 16 to 17, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan po niya. Grabe po yung pag-ibig po ng ating Diyos sa atin. Kasi tingnan po, ibinigay niya po yung kaisa-isang anak niya po. Amen? Para sa ikatutubos po natin, para sa ikatutubos po ng ating kasalanan, na dapat sa impyerno po tayo mapupunta. Amen po? Pero dahil binigay ng ating Diyos ang mga kanyang isang anak para tubusin po tayo sa kasalanan, para hindi po tayo mapunta sa impyerno. Amen po? Pero alam niyo po, salamat po sa ating amang Diyos dahil meron siyang isang anak na inalay ang buhay para po sa atin, para tayo po ay hindi ma-impyerno. Pero alam niyo po, madalas lang po kasi natin basahin po ito, yung John 3:16. Yung madalas lang po natin basahin yung sinabi sa John 3:16 na kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo po, etong sa verse 17, kaya niread ko po siya. Grabe po ito eh. Grabe po yung sa verse 17. Sabi po dyan, pinadala ng ating Ama ang Panginoong Heso Kristo para po sa atin. Para ano po, hindi para i-condemn ang mundo. Amen? Hindi para i-condemn yung world. Sinasabi po dito, sinasabi po dyan, sino ba yung mundo? Sino ba yung world na yun? Alam niyo po ba kung sino yun? Ikaw yun, ako yun, tayo yun. Amen? Hindi ibinadala ng ating Diyos Ama sa ang kanyang kaisang bugtong na anak para i-condemn tayo sa kasalanan. Amen? Pinadala ng ating Panginoong, ating Amang Diyos, ang ating Panginoong sa Kristo para tayo ay tubusin sa kasalanan. Amen? Alam natin, sa verse 16, alam natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at pinatunayan pa sa verse 17 kung paano tayo grabe na minamahal ng Diyos dahil sa kasalanan mo, hindi para i-condemn ka. Amen? Pumunta sa Yesu Kristo dito, i-ari ang kanyang buhay para iligtas ka. Amen? Marami tayong magandang dapat gawin pagdating sa Panginoon. Maaari po tayo na magpasalamat sa Lord kasi mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon Jesus. Amen po? Amen. Yan. Mamadaliin ko po kasi syempre po yung oras po natin. Number 5 po sabi, we know the purpose we were created for. May purpose po ang ating Panginoong Jesus kung bakit ka na narito sa mundong ito. The Lord will fulfill His purpose for me. Sabi po sa Psalm 138 verse 8 po yan. Merong purpose ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Amen po? Amen. Yeah.
May plano po ang Diyos sa ating buhay. Merong purpose ang Diyos kung bakit Kanya iniligtas. May purpose ang Lord kung bakit Kanya iligtas para mapunta sa langit. Amen? Merong purpose ang ating Panginoong Hesus kung bakit ka na-create sa mundong ito. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may purpose ang Diyos sa buhay mo. May purpose ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga po sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. May pag-asa talaga ang ating Panginoon Jesus na ibibigay po sa atin. Amen po? Ayan. Kasi ang gusto ng Diyos, yung buhay na ibinigay sa'yo, ang gusto ng Diyos, pinagpapala. Amen? Amen. Yung buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo, yung iniligtas ng ating Panginoong Jesus ang buhay mo, gusto niya pinagpapala. Amen? Kaya kapatid, hintayin mo yung season mo pagdating sa Panginoon kasi hindi aalay ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay kung walang ibibigay sa'yo ang ating Panginoong Jesus. Amen? Ayan. Tapusin na po natin para atis po. Sabi po dito, balikan po natin yung how the resurrection give us hope. Sabi po sa number 1, we've been completely forgiven. Number 2, we are no longer afraid to die. We now have God's Spirit inside us. God will never stop loving us. We know the purposes we were created for. Ibig sabihin ng number 1, ibinigay na sa'yo ng buong buo. Ibinigay na yung completely forgiven sa'yo ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, sabi ng Lord, huwag kang matakot, huwag kang ma-afraid sa kamatayan ng mundong ito kasi pagdating sa langit, bubuhayin ka uli ng ating Panginoong Jesus. Number 3, we now have God's Spirit inside us. Pag naranasan mo ang banal na Espiritu, lagi lang naman yan nasa iyo eh. Yung lamang kung i-desire mo. Amen? God will never stop loving us. Kailanman hindi huminto ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huminto ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Pero ang Diyos kailanman hindi huminto ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. We know the purposes we were created for. May purpose ang Lord kung bakit ka kinreate. May purpose ang Lord kung bakit siya muling nabuhay para sa iyo. May purpose ang Lord kung bakit inalay niya ang kanyang buhay sa krus para sa iyo. May purpose ang Lord. Ano po yun? Para lahat tayo ay gamitin niya. Para lahat tayo ay maging disciple ng ating Panginoong Hesus. May purpose po ang ating Panginoong Hesus at makita natin ang pag-asa po na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sige po, tayo po'y huwag handa po. Tayo po'y tumayo para po sa ating pagsasalusaluhan po.